Michael. Ano yan? May nag-abot ng index card. Anong gusto diyang sabihin dyan? Ano ang nakalagay sa index card dyan? Kasi hirap na hirap ka nang sumagot eh. So, eto na nga. Risa Hontiveros sumagot na sa mga paratang ng alias Rene na binayaran daw ni Risa Hontiveros ng halagang 1 million. Pero, meron akong mga napansin, lalong-lalo na dito sa security issue na provide nila dito sa kanilang witness. At nagtanong yung isang reporter dito at nag-ala Claire Castro. Sa halip na sagutin ng diretso yung tanong, pinaikot-ikot muna. And then, may nagbigay ng index card at doon na niya tinapos yung kanyang sagot. Pero yan, puntahan muna natin ito. Pati sa detalye ng tinulugan, ang sinungaling niya. Wala akong kondominium na pagmamay-ari. It doesn't necessarily mean na sa'yo nga yung condominium. Kasi kayo yung nag-offer ng security sa kanya. Malay mo, sinabi mo sa kanya, we will provide you security at ilalagay ka namin sa condominium. O kaya sa isang safe house o etc. ilipat-lipat kung ano-ano man. So, ang connotation niyan, sa'yo galing yung protection na yon. So, ibig sabihin, parang inisip niya na sa'yo yung condominium. It doesn't necessarily mean na ikaw yung nakapangalan sa condominium. O baka naman, ikaw yung umuupa sa condominium. Pwede rin, di ba? Michael wasn't staying at one place. Wow. Michael daw. Huwag mo namang i-confirm. Huwag kang umamin na yung alias Rene ay yung Michael. Ano ba naman yan? Na matududulas ka na nga lang dito ba sa mga bagay na to? Huwag mong i-confirm. Huwag kang umamin. Ano ba naman yan? Senator Risa, itong mga Michael talaga, nadadawit sa pagiging mga witnesses. May kilala nga akong isang Michael, witness sa sa kaso na kinahaharap ni Makagago. Witness din sa mga kaso ni Atty. Libayan. Itong mga Michael talaga iwas-iwas naman. Inililipat siya sa iba't ibang safe house na inayos, katulong ang religious groups at civil society. Dahil na rin sa sinabi niyang banta sa kanyang buhay. So inaamin mo dito na nag-provide nga kayo ng mga safe houses sa kanya. O maliwanag, di naman niya sinabing, di naman niya tinanggihan So kino-confirm mo nga na binigyan nyo o nilagay nyo siya sa mga safe houses. Again, mga kasama, he was moved between safe houses because he was afraid that his life was in danger. Baka he was moved from condominium to other condominiums and to another condominiums. Baka ganon? This is our system of coordinating witness safety since the Duterte years. So, proud na proud siya dito sa kanilang sistema, sa protocol nila o sa sistema nga nila na ipinong-provide nila na proteksyon para sa mga nagwi-witness para sa kanila. Ang tanong ko kanina habang pinapanood ko to mga chismoso at mga chismosa, kung nasa witness protection program niyo siya, bakit kaya nakalusot siya? Bakit napunta siya sa Glory Mountain? At ikaw din ang mismo ang nagsabi na sa Glory Mountain siya nakuha o na-kidnap. Diba? Ikaw din mismo ang nagsabi. So, kung nasa witness protection program nyo siya, nasa pangangalaga nyo siya at ng mga religious groups na yan, bakit siya nasa labas? Bakit siya na-kidnap? Yun yung tanong ko. Yun yung itatanong mamaya ng isang reporter. At eto nga, at nag-ala Claire Castro siya. So anyway, puntahan muna natin dito sa ibang part ng kanyang press con. Kasi nasabi niya dito, magpa-file daw sila ng mga criminal charges. Pero, bakit mauuna sa NBI? Pakinggan nyo to. But are you of the belief that he's acting not on his own? Someone is behind him? There is definitely someone behind him. There is definitely someone behind him. Kilala mo ba? Parang wala. Pero paulit-ulit dito sa press ko na sinabi mo na KOJC, Kibuloy. So, ang connotation dito ay baka KOJC yung yung nasa dito, nasa likod nito. O kaya si Kibuloy, yung mga nasa likod ng pagbaliktad nga nitong si alias Rene. Pero kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil
Teka, hindi mo masisigurado 100%? So wala kang ebidensya na sabi na I believe na meron ngang nasa likod nito. Pero hindi daw sila 100% sure kung meron ngang nasa likod o sino yung mga nasa likod ng pagbaliktad ni alias Rene. Ang galing din naman ano. Contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa 1 week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video, at yung sinabi din niya under oath sa hearing nung laban kay Kibuloy. So meron daw siyang mga messages. So meron ipinakita itong si Senator Risa Hontiveros na mga emails. Okay? May mga emails siyang ipinakita. Pinost pa nga niya sa kanyang Facebook page. Ang bilis niyang ipakita yung ebidensya na itong alias Rene nga ang siyang lumapit. Pero itong mga pinagsasasabi niya na may mga messages daw itong si alias Rene na nagpaparescue dahil kinidnap o nakidnap na siya, wala kang maipakitang ebidensya. Ang bilis-bilis na sana ng pagpapakita ka kung meron talaga. Gaya ng kabilis mo pagpakita doon sa email na sinend sa'yo ni alias Rene. Doon pa lang sana, isampal mo na sa kanya. O eto yung ebidensya, o eto yung text mo na nanghihingi ka pa ng tulong kasi nakidnap ka na. Pero bakit wala kang ipinakita dito? Chismis? Ewan ko lang. Loy at sa KOJC. Ma'am, sorry, isa na lang. Yung pong paghingi niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na na-release na siya from being kidnapped? Oh, so na-release na siya being kidnapped. Bakit ba nasasabi na kinidnap itong si alias Rene nang di umano ay KOJC? Kasi nga nasa Glory Mountain na daw siya. Oh, sagot. That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya prior to June 2025 na takot dahil Anong June 2025? Pinagsasabi mo dyan. may nanghaharas sa kanya. Nag-message siya prior 2025 na Prior 2025? So 2024? Ano ba talaga? ililigawan siya, inaalukan siya na Oo, teka lang. Nasa Witness Protection Program niyo siya. Paano siya naliligawan? Sige nga. ng bayad, ng malakas na abogado. Pero biglang June 2022 and 2023 this year, may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin. I-rescue daw siya. Actually, no. Oo. Actually, no. Nandun na siya kasi sinabi niya dun siya dinakip sa Glory Mountain. So, Teka lang. So, nagpaparescue sa inyo? Ang hirap naman paniwalaan yata. Ilabas mo yung mga text. Yun lang yung magpapatunay na totoo din yung sinasabi mo. Pero kung wala kang mailabas na text, chismis yan. Di ba? Ang bilis mong maglabas ng email niya, pero yung text ba't wala? yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. He was held against his will. Nakidnap na siya. So sa tingin mo, kung nakidnap siya, papahawakin pa ba siya ng cellphone para makahingi ng tulong sa inyo? Anda nga, sinong kidnapper? Yung kinidnap niya ay bibigyan pa siya ng access para makahingi ng tulong sa'yo at sa otoridad. Sige nga kung talagang kinidnap pa na siya. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, Dapat ilabas din na ebidensya na meron kang pinorward na mga messages ni alias Rene doon sa PNP at kumikilos na sila para i-rescue. Ilabas mo. kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanya. Anong malamang? Sinabi mo nga na kinidnap siya. So anong ginagawa ng mga pulis? Kung hindi i-rescue yung isang nakidnap, bakit malamang? Yang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, Conde. Then Victoria. Ma'am, dun po sa 13 witnesses na nag-reach out. Okay, punta tayo dito. Ito yung tanong. Ay, teka nga pala. Sinabi niya dito na dudulog daw siya sa NBI para mag-imbestiga kung sino itong mga taong nasa likod nito. So, ibig sabihin, Risa Hontiveros, wala kang ebidensya. Pupunta ka muna sa NBI para mag-imbestiga, mangalap ng ebidensya
kung sino-sino itong mga taong nasa likod ng pagkakakidnap na tuluyang pagbaliktad nitong si alias Rene. Kung talagang meron kang ebidensya, kasi sabi mo you believe it, pero not 100% sure na merong mga taong nasa likod ni alias Rene. Pero kung talagang solido and you believe at may mga ebidensya ka na talaga, itong mga text messages na nagpaparescue siya, may mga umaalok na sa kanya, kumakausap na magagaling na abogado at malaking halaga, bakit hindi kang mag-file ng diretso ng kaso kay alias Rene at sa mga taong nasa likod nito? Bakit kailangan mo pa ng investigasyon galing sa NBI? Ibig sabihin, wala kang ebidensya. Ano ang mga basehan mo? Malamang chismis. No wonder sa administrasyon, no wonder sa gobyernong ito na ang mga basehan nila ay lumulusot dahil lang ito ay galing sa chismis. Dahil lang galing sa chismis. O sapat na yung kanilang mga impormasyon na galing sa chismis para mag-akto sila. Gaya ng nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba ang naging basehan nila ng DILG, ng DOH, ng PNP at ng kung sino-sino pang involved sa pagdakip kay Pangulong Duterte? Hindi ba sila din ay umamin na galing sa chismis nga ito? So, no wonder, galing din sa chismis to. Kasi bakit kailangan mo ng NBI para mag-imbestiga at kumalap ng mga ebidensya? So, ibig sabihin, wala kang basehan. Hanggang kailan lang po under your protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So, ibig sabihin, wala na siya under your custody? Pakaliwanag. Yan yung gusto kong malaman. Bakit itong si Michael ay napadpad sa Mountain Glory kung nasa witness protection nyo siya? Ito yung magandang tanong hanggang kailan ba talaga yung inaalok nilang protection sa kanilang mga witness? Kasi hindi naman po pwedeng pagkatapos ng investigasyon, nag-witness ka, nilagay mo sa alanganin yung buhay mo, yung safety mo, pero in the end pala, kapag tapos na ba yung investigasyon, wala na din yung protection? Paano yan? Nakakatakot maging witness, di ba? So, eto yung sagot ni Claire Castro tuloy, ni Risa Hontiveros. Apakasimple lang. Hanggang kailan po ba yung witness protection program? Kasi nga, di ba, nasa custody niyo siya. Paano siya nakalabas? Paano siya napunta at napadpad sa Glory Mountain? Paano siya nakidnap? O eto, buhol-buhol ang sagot niya dito. Hanggang kailan ba? Hanggang kailan ba? Ba't hindi mo alam? Ba't hindi mo alam, Senator Risa Hontiveros? Hindi mo alam? Wala kang kamalay-malay kung kailan nag-end yung witness protection na ibinigay nyo sa inyong witness? Nakakatakot maging witness. Gagi, tulala siya. Tagal sumagot Nag-iisip At ano ang sasagot niya? Eto. Pag adjourned na yung investigasyon, natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Wait. Okay, sabihin na natin, natapos na yung binibigay na protection ng OSAA dyan sa Senado. Pero ikaw mismo ang nagsabi kanina na meron kayong sistema para magbigay ng proteksyon sa inyong mga witness. At kabilang nga dyan, yung mga religious group na pinagpa-partner sa inyo para magbigay ng proteksyon. So, it's out of the picture na yung USAA na yan. Kasi kayo yung last touch doon kay Rene. Yung mga religious group na sinasabi mo na nagbigay ng proteksyon, yun yung mga last touch. Hindi ko maubos pasalamatan yung mga civil society at church partners na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa simpleng sistema namin. Akala ko ba magandang sistema? Systematic. Noon pang panahon ni Pangulong Duterte. Bakit ngayon simple na lang? Hirap na hirap. Tignan nyo, hirap na hirap talaga. Witness protection, pati sa usapin ng pagsiguro hanggat sa kaya na sila ay ligtas sa mga harassment na iyan. Ang tanong, hanggang kailan ba na nasa inyong protection si alias Rene? Ba't ang layo mo na? Claire Castro na yung sagot mo. Malayo na po. Banta na iyan at sa mga alok na iyan mula sa KOJC. KOJC mula sa KOJC na naman. Pero bakit kailangan mo pa ng NBI para mag-imbestiga? Idiretso mo na
i-file yung kaso kung talagang meron kang ebidensya. Kaso, wala. So, kailangan mo pa ng NBI para mangalap ng ebidensya para sa'yo. Pero nung June 2022 at 2023, June 2022, 2023. Hala ko, hilong-hilo na siya. Guys, June 2022, 2023 na. malinaw sa mga mensahe ni Michael Oo. Ano yan? May nag-abot ng index card. Anong gusto diyang sabihin dyan? Ano ang nakalagay sa index card dyan? Kasi hirap na hirap ka nang sumagot eh. na paghingi ng rescue na nakidnap na siya and he was already being Gumamit ng antipara. Binasa yung nasa index card. held dun sa Glory Mountain. So, Ayan na, nabasa na niya. Nabasa na niya. Ano yung sasagot niya? ang theory namin Oo, may theory na. Ba't theory? Hindi kayo sigurado. Ayan na naman tayo sa theory na yan. sa ngayon Oh. is that up till the last moment, he was with yung mga church leaders Up to the last moment. Up to the last moment. na kasama sa mga partners namin na Gagi, hirap na hirap ang punyemas. nagliligtas sa kanya pagkatapos ng Senate investigation, tapos umalis siya dun sa company ng mga church. Umalis! Alias Rene, umalis ka ba talaga? O binitawan ka ng witness? Umalis ka ba talaga? O baka pagkatapos ka lang pakinabangan, ayaw na nilang mag-provide pa ng witness protection sa'yo. Church leaders. So sometime between then Tinahabo na yung index card. Yun na yung nakalagay. Sabihin mo na, Senator Risa, na lumabas na siya, umalis na siya sa atin. and yung mga messages niya sa amin ng June 22 at 23, 2025 ay nakidnap na siya. Oh, nakidnap. Yun pa rin talaga yung narration na, yung pa rin talaga yung ipinipilit niya. Nakidnap daw, pero nakakapag-cellphone at nakakahingi ng tulong sa inyo. Ano ba yan? Kalukuhan. Other issues that Wala na, tapos na. Ang dami niyang pinasikot-sikot muna. Hindi na niya alam yung isasagot niya hanggang dumating yung index card. Doon lang siya nakasagot. At ang sinabi niya ay nakalabas na po sa amin prior po ng June 22 on 23, 2025. Kalokohan! May history ka na sa tampering ng mga witnesses. May history ka din ng wiretapping, kinasuhan ka nga, di ba? Ano ba to? Diyos ko, Risa Hontiveros, pinaggagawa mo sa buhay mo.